Okay, so let's answer this statics of rigid bodies problem involving uh, equilibrium din to eh. So, methods of members ang gagamitin natin for this. Yung tag nito, i-analyze mo per member and then apply mo yung Newton's third law. Pakita ko na lang pag-solve natin. 10 to 10 kilonewtons and 40 kilonewtons. Ayan yun. 10 and 40 horizontal forces are applied to the beams B and C respectively. To calculate the members of the pin reactions at A, yung reaction dyan, and F. Sige, so lagay na natin yung magiging direction ng force niyan. So sige, since di pa natin alam, assumption muna tayo. So assume natin upward yung reaction niyan. Upward, pangalanan ko yung AY. Then ito naman yung isa. To the right ang X niya. Then ganun din sa F. Di natin malaman pa eh. And to the right din yung horizontal niya. Ayan. Ayan. So pangalanan natin yung ito ay AX. Pangalanan natin tong AY. Pangalanan natin tong FX. And sub Y. So ayan. So neglect the weights of the members. Buti naman nabawasan yung i-consider mo. Ang dami na nga yan eh, no? Sige, so paano yan? The static summation of forces, makapag along X ba tayo? Pag nag-summation forces along X tayo sa whole structure, AY, FY, unknown. Pag nag-summation forces along horizontal naman, ito namang AX, FX ang unknown. So, and mapapansin mo, 4 reactions agad, no? 4 reactions, tapos tatlo lang yung equation. So, syempre, marami pa kasi yung members. So, determinate naman yan. Tignan natin. Consider muna natin yung whole structure. So, gusto ko kunin si A muna. Since siya yung nauna lang sa order. So, magmo-moment ako kay F, no? Sige, so summation of moment about F equals 0. So, ayan. Ang gagawin natin dyan, lahat ng pa-counterclockwise, equate lang natin sa pa-clockwise. So, ano, yung mga yun. So, summation of forces along F tayo. So, ito, clockwise, ito rin, clockwise, clockwise. Ito lang pala yung counterclockwise, no? So, baka mag-negative pala yung isa dyan, yung AX, AY. May isa dyan mag-opposite yung force. Alam nga naman si 40 lang, di ba? So, sige, tignan natin. Okay, balik ko na nga lang. Ayan, ayan. Sige, so, clear ko na lang yun mamaya. So, pa-clockwise muna tayo. Counterclockwise rather. Yung 40 lang. 40 times, moment tayo about F. Distance niyan ay 43, 4, 5, 6. 6 meters. That is equal to, may mga kasamahan niya. Ayun, si B tapos AX tsaka si AY. Grabe. So B, si yung nasa force at B, so which is 10 kilonewtons times moment arm, 2 plus 1, that's 3. And plus natin AX, ang moment arm ay 1. Then yung AY, ang moment arm ay 4. Diba? So ayan na. Okay, so solve natin. Actually, kahit hindi pala, kunin natin, i-express natin to in terms of yung format sa calcu. So 1AX, kahit huwag na isulat si 1, no? AX plus 4AY, A sub X plus 4AY. Ayan, A sub X plus 4AY. Ito po na lang ita-transfer ko. Ito, lipat ko dun, no? So that will be equal to 4 times 6, 40 times 6. Huwag na negative kaya to. Hindi ko rin sure eh. Kung na-solve yan eh. 40 times 6 minus 10 times 3. Ayan. So kung yung AXAY, so dito positive naman to obviously. 6 times 4, 24, ayan, 240. Minus 30 lang naman yan. Pero stop muna tayo dyan.
kuha pa tayo ng isang expression, ay isang equation na magagamit din natin to, ax, ay para ma-solve na natin yan, di ba? Then, kunin mo lang yung square root of the sum of the squares para makuha yung resultant. Now, saan kaya pwede pa? So, ito, kailangan mo talagang maisip to. So, this one, application to nung sa ginagamit natin sa statics. Yung principle of transmissibility. Kaya ba yan dito? Malaki kasi siya. Ayun o. Ito pala. Notice na ayan, nilagyan ko lang siya ng line along the center. So, kapag in-extend ko yan, di ba? Yung isa din, kaya ba yun? O, ito rin kapag in-extend, ma-extend ko ba to? Hindi ko ma-extend. Gawa ko na lang bago. Okay, so gawan ko na lang bago. To. Gawa lang ako pakita ko lang. Ayan, gawa ko ng line. Straight line hanggang dito. Mag-intersect yan sila, di ba? Ito naman yung isa dito. From B, yan. Ayun, nag-intersect sila. Ibig sabihin, concurrent pala yung forces na yan. Mag-intersect sila dito. So, ipangalanan natin A, B, C, D, E, F, G na lang. No? O, G. Mag-intersect sila dun. So, paano yan? Ito pala, paano mo ma-identify yung sense ng force niyan? So, given na may 40 ka to the left, then wala nang ibang horizontal, di ka-counteract yan ito. Ibig sabihin, intention to, di ba? Yung CD intention. Ito namang B, 10 kilonewton to the right. So, counteract siya ng to the left. Ibig sabihin, incompression naman to dito, no? Yung reaction. Ganun. Ayan, so magmi-meet sila dito. So, pangalanan natin tong, anong ipapangalan natin dyan? Ayan siya. Tama, tama. May force ka rin dito eh. Babalance mo yan eh. Anong gagawin natin? Pag nag-moment naman tayo, okay, tama. Pag nag-moment tayo about G, tanggal yan sila. Which is, consider muna natin to. Kakalatin natin, gagamitin na natin yung method of members. Dito natin sa baba. Dito na lang sa gilid. Ayan yung mangyari. Sakto ba? Take note na mag-intersect yan sila doon. Ayan o. Method of members kasi yung kinonsider natin ay yung ano lang. Kaya ba? Itanggalin ko to for a while. Nagsisnap siya. One more time. Yun. Ayan. So, kita naman siguro, no? Ayan. Pumasok. Again siya i-illustrate. Ay. Wala. Wait lang. Wala yung ginawa ko. Sige, okay na siguro yan. Basta kita naman na mag-i-intersect yan sila, di ba? Sige, gawan ko na lang uli. Pakita natin. Ito, kapag yan lang i-consider natin, usad ko na lang to konti. Usad ko pa. Dapat diyan. Ayan, kita na ba? Ayan. Then ito, yung line of action naman ito. Mag-i-intersect sila at certain point. So, concurrent yun. Pag nag-moment tayo sa point na yun, di tanggal yan sila. Di mo na yan sila mo consider, di ba? Di matitira ka
matitira na lang yung ax, ay. And then, masosolve mo na by two equations to unknowns. Ayan. So, ito yung 40 kilonewton natin. Ang liit. Then, ito naman yung 10 kilonewton natin. Ayan. Ayun. Lagyan natin values. This one is the 40 kilonewtons. Dito yung 10 kilonewtons. Oh. Ito pala matatanggal. Ito, maski itong 10 kilonewton matatanggal, no? Oh, pag nag-summation of moment tayo about G. Oh, ayan, G yung pangalan. Oh, dito na lang natin ilagay. Summation of moment, considering yan, yung member ABC lang. Considering member, ayan, ABC. So, yan na. Siyempre, included na yung joints doon. Tama, wala naman tayong na-miss out, no? Okay, so member ABC. Okay, a method of members tawag dito. So, that is summation of moment about G equals 0. So, paano yan? Clockwise, counterclockwise din. So, paano yan? About G, no? Kung about G tayo, so, ito ay pa counterclockwise. Ito, ito wala. Counterclockwise din to. Ito lang yung clockwise. So, ayun. Ganun lang din. Counterclockwise, whilst clockwise. Ang counterclockwise natin yung 40. 40 times, anong moment arm yan? Papunta kay G. Ayun, 3. Buti ano naman yan. Vertical lang naman kino-consider. Di naman hinahanap yung horizontal. Kasi kung may horizontal yan, compute pa natin yan. So, 40 times 3. Then, plus, ano pa ba yung isa? Ayun yung AX. Plus AX. Plus AX times 2. Moment arm yan. AX times 2. About KN. Then finally, equals AY times. Ayun, kailangan natin kukunin talaga. So, equals AY times what? Eh di, kunin natin yung distance. Ito lang naman yan, yung distance na yan. By ratio and proportion, di ba? Ratio and proportion lang yan. So, kung papangalan mo tong X, that will be X over 1. X over 1 is equal to ilan? Is equal to X plus 4 over 3. Ganun. X plus 4 over 3. Then, we will have a value of X. Ano value niyan? Ano ko na lang? First multiply 3X equals. Shift solve pa ba yan? Sige na nga. 3X plus 4. So, that's, ano lang? 3 minus 1. That's 3 minus 1. Of course, that's 2. Nangyari dun? 2x equals 4 or simply 2. Ayun. 2 lang din pala. X equals 2. Nasaan yun? X equals 2. Ayan yun. AY times, ano yun? 4 plus 2, that's 6. Ayan. Kaya na ba? AX, 2AX, tapos minus 6 times AY equals 40 times 3. Oops. Negative 40 times 3. Nantikan. Kasi positive to, transpose ko to naging negative. Tapos ito, pag nilipat ka naman doon, yun magiging negative. So, negative 40 times 3. Okay, so moment of truth ng value ng AX at AY. AX. The moment, ano lang, mode 5, 1 na lang tayo. So, 1, 1, then 4, AY, then 40 times 6, then minus 10 times 3. Okay, then 2, AX, then minus 6 for AY, then negative 40 times 3. Yung negative nga ata dito. Ay, wala. Tama lang pala. Tama, positive para parehas, no? So, ayun. Exact na lang. 390 over 7. Sige nga, alagay ko na lang din yung equivalent.
na rounded off, 55.71. Ano to? Kilonewtons? Kilonewtons. Then yung isa naman, 270/7. Uy, at least ma-express mo in terms of, ayan, exact. Ay, in terms of fraction, para makuha yung exact. So that's 38.57. Ayan. Para makuha yung reaction at A, so A ay simply simply square root of the sum of the squares. Resultant lang. Square root ng ax squared plus ay squared is equal to, paano yan? Balik tayo. Square root ng x squared na lang plus y squared. Calculate na lang. Ang x ay 390/7. Okay. Ang y ay 270/7. And that's it. 67.76. Sige, 2 digits na lang tayo. 67.76. 67.76 kilonewtons. Reaction lang naman, di ba? A. For the F, tanggalin ko na to. For F, ayan, pwede mo na ma-consider ulit yung whole structure. Nag-summation of forces along x tsaka y ka na, di ba? Kaya na yan. Balik ka sa whole structure. Considering whole structure, with summation of forces along x na lang, equals 0. Masasolve mo na yung x at fy. Summation of forces x equals 0. So, hindi yan ito Formula na talaga to. F lang kasing letter dun. So, yun. Lahat ng to the left equals lahat ng to the right. Ganyan na lang. So, ang to the left ay 40. No pa. Wala na. 40 lang. Ano. So, ang to the right ay 10 plus yung AX and plus yung FX. Masolve mo na pala sa FX. Value in FX. Tama din kaya direction yan? We'll see. So, that will be 40 minus 10 minus AX na, ano yung AX? Nakastore naman pala yun sa X, no? Ayan. Nag-negative. So, baliktad nga. Baliktad nga ang assumption mali nga yung assumption natin. So, negative. Yan. So, ibig sabihin, yung FX, sige, palitan ko na, is to the left. Hindi siya to the right. Okay, so FX, lagay ko pala dapat dito yung FX, FY, no? AX, AY pala. Ito ay to the right, Y upwards. So, ayun. Ayan. Para hindi nakalilito. Daming arrows. So, ang X ay, so, ayun. Inayos ko na dito kasi okay lang naman yan. Solution lang naman yung part na yun eh. So, dito mali tayo ng assumption. Pwede nang gamitin natin. Huwag na natin lagyan ng sign. Direction na natin yung direction na lang. Kasi, yun din naman yung sinasabi ng sign. Direction lang naman yun. Pares pa rin naman yan ng magnitude. 25.71 kilonewtons then to the left na siya. Ganun. And for the Fy, assumption natin pataas pa rin. Di natin alam eh. Summation of forces along Y equals 0 considering whole structure pa rin. So, anong meron? Ayun. Yun, AY lang din pala siya. No. Whole structure lang hindi pa kasama to. Internal lang kasi yan eh. Okay? Hindi kasama yan. Yung 40, 10, AX, AY. Ibig sabihin, equal lang pala sila, no? Yun lang yung vertical natin eh. AY tsaka FY. Ibig sabihin, pababa rin pala tong FY talaga. Ganyan. Kina-counteract niya si AY. Diba? Yun na yun.
So, ang downward equals upward. So, ang downward ay Fy. It is also equal to Ay. At ang Ay ay... Anong Ay? Yung una, pwede ko ba i-store na lang to? Store ko na lang to sa X ulit. Kasi yung isa, ang dali lang naman ano eh. Okay. Ay, Fy. Parehas lang to na... Anong sa Ay? Forgot. And 38.57 kilonewtons. Then downward siya. Oh, para makuha mo yung para makuha mo yung F. Oh, that's simply square root of the sum of the squares. F sub x squared plus F sub y squared. And that is the square root of x squared plus, yun pa rin naman nakastore sa y ko, di ba? Oh, ang x ay, ito pala yung exact, 180/7. O nga naman. Dali lang naman pala yan bigay ng exact, no? 180/7 tapos 270/7, that is 46.36. 46.36 kilonewtons. So ito, wala naman na tayong pakisa. Magiging sign yan kasi nga resultant naman yan. Kung tinatanong lang yung direction, edi syempre, bigay natin. Arctan lang naman yun. Fy/fx, vertical component over horizontal component. Okay, so, and that's it. Para sa, eto, dagdagan natin. Ito sa problem, sa group, may tinatanong din eh. Hinahabol din tong reaction at D. Reaction at D. O, paano yan? Eh di, kunin muna natin to. Tong dalawang to. Kunin muna natin yan. So, paano? Eh di, isolate ulit natin. Di ba? Mag-isolate ulit tayo. Or pwede ang gawin natin is, ayun. So, mag-moment tayo sa F naman. O, yan na lang yung consider natin. So, dapat, yung values na ano na yung gagamitin. Yung tamang direction na. Okay, so, kulang putol. Ayusin ko na lang. So, ayan, fx, fy, tapos ito. Ba ma-duplicate yan? Wait. Tension naman assumption ko dito, tapos, ay, di ko pala nagamit to talaga, no? Sige. So, ayun, by Newton's third law nga, sabi ko, kung tension dito sa isang joint, of course, tension din sa kabila. Opposite in direction lang. Ganyan. Actually, pwede ko siya ma-solve by using A or by using F. Nakuha ko naman na both, di ba? So, kahit ano na. Alin ba mas mabilis? Kaya, kung sa A tayo, given na to, ang daming forces. May 40, may 10, pero given naman na kasi. X, A, Y, given na. So, pwede ka mag-moment about B. Di ba? Then, masasolve mo na tong C, D. Okay. Ang tinatanong ay, yan, pin reaction sa T and F. Ayun, may pandagdag. Magnitude of the pin reaction at D naman daw. Ayan. So, sige. Since nakopya ko na tong fx, fy, dito na lang tayo. So, may force yang PE. So, ang assumption ko nga nun is tension. So, ganyan ko na lang din, di ba? Kopya. Yun. Ayan. O, ganyan lang. 1 meter to. 1 meter to. Then, ang height na isa ay 3 meters. Ngayon, 3 meters. Di ba? Kasi that is from x and 2 plus 1. Mas mababa yung level ng ng base yung f kaysa kay A. So, ayun. So, this one is joint F. This one is joint E. Yan, isa lang naman yan. Then, yung joint D.
Mhm. Pin din kasi itong sa D eh. And also yung E. So, since di naman hinahanap si E, di mag-moment tayo at E, di ba? O ganun. Summation of moment at E equals 0. So, ito pala. Dapat gawin nating ano to eh. Tawag dito. Resolve natin to into components. Meron kang vertical, pero wala na mangyari doon kasi with respect to E, wala siyang moment arm. And horizontal. So, ito lang yung magagamit mo talaga. Yung horizontal. Ayan. So, paano yung magiging angle niyan? Kuha muna tayo dito. Kunin muna natin dito yung magiging slope niya. So, ayan. So, ito ay, oops. So, that's 3 minus 1. So, 2 to, di ba? 2. Tapos, itong horizontal niyan ay 4. Oh, masisimplify mo to ah. Masisimplify mo pa yan. 2 divided by 2, that's 1. 4 divided by 2, that's 2. Oh, 1, 2 square root of 5 pala to. Na triangle, di ba? Kasi square root of 2 squared, 2 squared is 4 plus 1 squared, that's 5. So, square root ng 5, di ba? By Pythagorean theorem. So, ayun. Square root of 5 pala yan. Eh, di. So, lagay ko na lang dito. Lagay ko na lang agad dito yung values pala. Hindi ko na ilalagay dyan yung triangle. So, para dito ay FCD. Pangalan ko na lang FCD. FCD times ang vertical component niyan ay multiplier ay 1 over square root of 5. Ang horizontal component naman yan ay FCD times yung 2 over square root ng 5. Ayan. So, kaya na. Mag-moment about E. Diba? So, summation of and pa clockwise, counterclockwise. Counterclockwise was clockwise. Ang mga counterclockwise dyan ay yun si FY, ay si FCD na Y, FCD na X. Parehas sila. Then, itong dalawa naman. Ito naman yung magka-counteract. Okay? Yun lang pala yun. Sige, so FCD times 1 over square root ng 5. Oops! Sabi ko nga, times 0 na pala yon. So, neglect mo na lang pala, no? With respect to E tayo eh. Ang ano yan, ang moment arm niyan is 0. So, wala na pala to. Kahit wala na pala to. Nineglect mo na yan. So, si ano na lang pala. Si FCD. Yung horizontal component. FCD times 2 over square root ng 5. Multiply mo sa ilan? With respect to E ay 1 lang. And that is equal to, with respect to E ay yung Fx. Tamang sign na yan. Moment arm ay 3. Then plus Fy. Tang moment arm ay wala rin. Parehas sila. Tumawala para parehas, no? Yung mga vertical. So, yun lang pala magbaba ngayon. FCD. FCD is just what? So, that will be Fx. Nakastore naman na yun kay X, di ba? Times 3. Divide ko na lang by 2 over square root ng 5. So, ayun. 86 point. FCD, 86.25. 86.25 kilonewtons. To confirm that, try natin dito sa kabilang side. Pag hindi yan nagtugma, ayun, may mali. May mali sa ginawa. Confirm natin. Oh, ito na lang. Dito na pala, nasa taas. Okay, nilagay ko na pala dyan. Ito na lang naman. Alam na rin yun. Horizontal at vertical. Di mag-moment naman tayo at B. Pangalanan ko lang muna to. Pangalanan ko tong T. Pangalanan ko tong B. B naman talaga pangalan yan. Ito ay A. Ayun. No?
So, transfer ko siya sa baba. Kopyahin ko na lang pala. Ayoko siya tanggalin dyan eh. So, ito ulit. Dito ulit tayo. Para makuha yung FCD, di ko na gagawin ulit yung ginawa ko kanina na yung vertical. Mawawala din naman kasi yun eh. So, FCD na lang. This one is FCD times, tanggalin ko na to. FCD times, ang horizontal component ay, so ayan, 2 over square root ng 15. Times 2 over square root ng 15. 5 pala. Ano 15? 2 over square root ng 5. Okay, so summation of moment about B naman tayo. For checking to, ba't pareha sila? That is equal to 0. So, ayan. Ano mga magpa-pass through sa B? Ito, wala na to. Wala na rin yung vertical component niyan. So, ito na lang. AX tapos, mali pala. Wait lang. Tama lang. Tama lang pala. AX pa ganito kasi. AX ay pa ganito with respect to B. Ayan, around B. Tapos yung isa naman ay pa ganito. Diba? So, opposite naman sila. Tama lang yan. Which, okay. So, ayan. Clockwise or counterclockwise wala una ko sinulat is equal to clockwise. So, ang counter dyan ay yung AX. AX times moment arm with respect to B. Ano pala yun? Ito pa B ay 2 meters lang. Tama? 2 meters. 2 meters. Ayan. Times 2. Equal na lang yan sa yon yung pa-clockwise natin. FCD times 2 over square root ng 5 multiplied by moment arm ay 3. Parehas ba sila? FCD AX tapos FCD. Tignan natin. Ang AX natin ay yung una, 390 over 7. Di na yung nakastore sa X. Multiply natin by 2. Divide natin by 2 divided by, ano lang pala yun, no? Square root ng 5 times 3. Kopya. May kulang ba ako? I think may kulang ako. Sabi ni, may 40 pa. I forgot sa 40. May kulang ako, may 40 pa. Okay. Sama nitong, saan ba yun sasama? Dito sa AX. May kasama pa yung AX. Kalimutan. 40 times 3. Kaligtaan. Liit kasi yung nipis. Char. Palusot. Wala na, careless talaga. Or at least nakita naman agad natin. Dapat equal yun sila. So that will be AX times 2. Yan. Plus yung 40 times 3. And voila. Di ba? 86.25. 86.25. Pares dapat yan sila. FCD is equal to 86.25 kilonewtons. So, ayun. So, tama din yan na intention pala yan. Tension yung, di ba tension yung assumption natin ng una, yan, FCD. Intention, away from the joint. Tension. So, ayun. Actually, ang tinatanong ay, ayun nga, pin reaction at D. So pwede mong kunin yung ano dyan, dx dy. Nasaan tayo? Which is, ito na rin naman yun. Yan na rin yun. Yung resultant niya. Yung resultant ni D. FCD. Dx dy. Okay, so continuing. Balik tayo dito. Balikan natin ito.
This one. A ba yun? Okay, since we're asked to solve for D, balikan natin to. Okay? So, isa-solve natin si B. Diyan. Actually, hindi pala B, kundi anong member yan? That's B. Force BE. B is just the joint. The force BE, FBE, pangalanan natin. Na yan. So, magmo-moment tayo at C para ma-solve si B, di ba? Ang galing ko na to, di naman natin kailangan yan eh. Pag nag-moment ka dun, may eliminate naman yung mga force dun. Summation of moment at C equals 0. Okay, so let's solve for FBE. So, pa-counterclockwise equals sa pa-clockwise. Mga pa-counterclockwise natin, about C ha. So, counter. So, itong 10, itong AY, AX rather, at FBE ang pupunta. Yun. Dalawa lang C. So, ang pa-counterclockwise natin ay 10. 10 by both C, so 3 yung distance. 10 times 3, yan. And then, ano pa, yung AX. Plus AX times 3, 4, 5. That is equal to yung FBE. FBE times 3. So, let's solve for FBE. Ayan. So, force BI, 10 by 3. Plus, anong AX ulit? Yung una, 270 ba yun? 390. What's that again? 390 over 7. Okay, that's 390 over 7. 10 by 3 plus 390 over 7 by 5 divided by 3. Okay, so 720. Sige, exact na nga lang natin. 720 over 7, mamaya na lang natin ilagay yung naka-decimal. So that's kilonewtons. So, FBE. So meron ka ng FBE, so ayun. Pwede mo na gamitin ulit to. So isosolve mo na yung dx dy dun. Ayan, so dx dy. So ito may FBE ka na. And tama naman yung assumption natin na in compression siya. Kasi positive naman yung nakuha nating value. So ayan. Ang galing ko lang to. So magkakaroon dito ng dx at dy. Tignan natin. Magiging value nun. Ito ay d. df. So, ano kaya? Ito ay, ayun, since downward si y, of course, upward na to si dy dito. Then, ito din natin masabi. Kung alam natin anong greater than sa kanila, so ganyan na lang. Assumption lang naman eh. So, dy dx. Ayan na. The summation of forces along x equals 0. Ano yun? To the left equals to the right. Fx lang naman yun to the left. Equals to the right ng fx. Fx is equal to dx tsaka fbe. Masasolve natin si dx. Dx is just fx. Ano yung fx? Ay, ito ba yung nakastore ko sa x? Tama. 25.721 naman. No? So, ang exact niya ay 180 over 7. Lagay ko nga. Ayan. 180 over 7. So, dx is fx 180 over 7. Then, minus natin yung fbe na kakakuha lang 720 over 7. Negative kaya to? Negative nga. So, maling assumption sa dx. Okay lang. 14 na lang. 77.14 kilonewtons. And then, kung ganyan yung assumption mo na una, mali yan. To the left ang tama. Sunod, summation of forces along y equals 0. So, upward equals downward. Downward equals upward.
Downward ay, yun, Fy na pala yun, oh. Yun na yun, yung value ni Fy is just equal to dy. Wala namang ibang vertical dyan eh. Ano yung dy? Ay, ano yung Fy? So, 38.57 din. Upwards naman siya. Tama, upwards. So, makuha natin yung value ni D. Parehas lang sila. Ito siguro, store ko na to sa, na-store ko naman na, sa x na lang to. Times ko -1. Kahit hindi na nga eh, kasi isi-square mo rin naman yan eh. Okay, square root of the sum of the squares, x squared plus y squared pa rin. Nasa y pa rin ba yan? Okay, that's we have 77. Tsaka 270. Oh, di ba? Price lang sila. Alin mas mabilis na way? Para-parehas lang yan sila. So, di ay 80 watt. 86.25. Kilonewtons. Parehas lang sa nauna. Ito, FCD. Parehas lang yan sila. Paano mo siya express? 86.25, alin mas mabilis? Daming ways, di ba? That's it. I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.